Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Medyo R-rated ang topic natin pero napakahalaga. Ano ang mga dapat gawin ng mag-partner pagkatapos magtalik? Meron 3 bagay na kailangan yung gagawin. Okay, umpisa natin na. Number 1, tapos magtalik ay dapat umihi bago matulog. Alam ko, di ba minsan tinatamad na, nakahiga na, matutulog na lang agad. Hindi po dapat ganon. Kailangan iihi muna kayo, isang solid na ihi bago matutulog. Kasi during contact, nagkakaroon ng mga konting infection yan Doc Lisa. Siyempre, may infection yan, pwede galing sa partner, aakyat sa urethra, yung daanan ng ihi. Minsan umaabot sa bladder, sa pantog. Minsan yung UTI, aabot pa hanggang kidneys. So, pag hindi kayo naiihi, uminom kayo isang basong tubig. Siguro bago magtalik, para at least pagtalik, inom rin kayo isang basong tubig kung gusto nyo para makaihi kayo na isang solid na ihi at mabawasan ang tsansa ng UTI. Kasi maraming babae talaga nagkaka-UTI after sex. Tawag dyan post-coital na UTI. Doc Lisa? Yes. Sinasabi natin itong mga paalalang ito para po maiwasan ang pagkakasakit or pagkakaroon ng infeksyon. Okay. Ang second gagawin, kailangan mag-mumog, mag-toothbrush, at kung meron kayong mouthwash, mas maganda mag-mouthwash, mag-gargle kayo. Gargle sa bibig hanggang sa lalamunan. Kasi syempre may may contact So meron ding possible na infection dito sa bibig, hindi lang doon. Yes, kasi ang mouth po natin ay maraming bacteria. Oo. Yung bibig natin actually isa sa pinakamaduming parts ng body natin. So yan, so, number 2, mouthwash. Number 3, napakahalaga ay dapat maghuhugas ng private part. Okay? Lalaki maghuhugas, babae maghuhugas. Walang pasma-pasma dito. Okay? Hindi naman napapasma Kasi pag hindi ka naghugas, ay lalong tataas yung mga infection. So anong paghuhugas? Pag sa lalaki, maligamgam na tubig, mild soap lang hindi yung sabon panglaba, mild soap, maligamgam na tubig, hugas, yun ang sinabi ko para at least mas malinis. Okay? Yung iba naman naliligo na, tinutuloy na sa ligo, okay din yan, pwede na ituloy sa ligo. Pero kung di maliligo, at least hugasan yung private part ng lalaki. Pag sa babae, Doc Lisa? Yes, sa kababaihan naman, maghugas po tayo using mild soap o yung banayad na sabon. Kung ano po yung ginagamit nyo sa inyong face at katawan, yun na rin po. Pero pwede rin po ang feminine wash kung meron kayo. Pero kung wala, yun na lang pong banayad na sabon at magbanlaw mabuti at tuyuin po para maiwasan din yung pagkakaroon ng mga iba pang infeksyon. Okay, so itong tips natin para lang iwas UTI, iwas infection. Pero syempre kung let's say, hindi safe si lalaki, o baka may tulo si lalaki, hindi safe si babae, baka may STD, yung lalaki yung babae, hindi pa rin ito makaka-prevent, di ba? Kasi iba yun kailangan kung talagang may sexually transmitted disease, pag nag-contact, hindi kayo gumamit ng protection, hindi gumamit ng condom, mahahawa talaga. Itong mga tips natin, basic hygiene to para iwas UTI, iwas yung mga iba pang infection. Lalo na sa mag-asawa, mag-partner. Pag regular partner, mas less yung chance ng infection, pero meron pa rin. So, yan po, kalinisan ay number 1 sa lahat ng bagay. So, simpleng tip lang, pero ang dami nagkaka-UTI kasi nga hindi umiihi, iba naman, hindi nag-mouthwash, nagto-toothbrush, at hindi naghuhugas after. Salamat po.